is the answer. You have needs, Jesus is the answer. Sabi niya, I will supply all of your needs. So, siya rin po ang katugunan. Siyang katugunan, una sa lahat, ay sa kaligtasan. Kaya salamat sa Panginoon. Thank you sa awiting yan. Let us open our Bible, the book of Matthew. The last chapter of the book of Matthew. It is very well known. Matthew chapter 28. Tayo po ay magstayong lahat bilang pagalang ng salita ng Diyos. Matthew chapter 28. Kung nakita niyo na po, give me a loud amen. Verse 16 hanggang verse 20, basahin po natin. I'm gonna read verse 16, you read verse 20. 17 until we reach 20. Ang sabi po ng Bible sa verse 16, Then the 11 disciples went away unto Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. And verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa awiting aming narinig. Higit sa lahat, salamat po sa inyong salita na aming binasa. Panginoon, dalangin po namin na ito'y maunawaan ng bawat isa. Pagpalain po lingkod niyong gagamitin. Sa aking sarili, wala po magagawa. Unless you use me, I'm just good for nothing. So I beg your power, Holy Spirit of God, empower me now. Gayon din po ang bawat maikinig. At dalangin po namin, Panginoon, kayo magpadala ng revival. Kayo po ang mag-remind sa amin ng aming mga responsibilities. Turuan niyo po kami. And dalangin ko, Panginoon, nagbigyan niyo po kami ng teachable heart and admonishable heart and a humble heart. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. And be seated, please. Ito po ay bago umakyat si Kristo sa langit, ay ito'y tinatawag na dakilang tagubilin ng Diyos. This is the last command. It is not the last command, but it is the last command. At ito yung tinatawag nating Great Commission. Yung dakilang tagubilin ng Diyos na ibinigay sa church. Hindi po ito ibinigay sa individual apostles, kundi ito'y ibinigay sa church. Sa chapter 16 ng Matthew, ang sabi ng Panginoon, Upon this rock, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. And sabi ng Biblia, and the gate of hell shall not prevail against it. So, makikita po natin na dito sa chapter 28, sa last part, ay sinabi ng Bible, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ang last word ay Amen. Now, tandaan po natin, after the command, anong kasunod? The assurance of the presence of God with them. Pagkatapos maibigay niya po yung utos o kautusan, na humayo at ipangaral ang Ebanghelyo, ibinigay yan sa church. Hindi po sa mga apostles. Kasi kung sa apostles yan ibinigay, after the death of the apostles, wala na pong command. It's just like yung pong go and multiply. Ibinigay lang po yan sa mag-asawa. Are you listening? Pag hindi mag-asawa, hindi dapat. Hello? Ngayon, tingnan nyo, kanino sinabi yun? God told Adam and Eve, go and multiply. Sapagkat sila ay mag-asawa.
Kaya sa mag-asawa, ibinigay yung commission to multiply. Hello? Hindi po binigyan ng command ng Panginoon, i-abort nyo ang mga bata. There's no abortion in the Bible. Yan sabi ng Bible. So, ikinumad ng Panginoon sa church, go and preach the gospel. We are on the last days. Christ's coming is very near. Pero tandaan po, alam nyo, by the grace of God, in 52 years in the ministry, I've been in many places. Not only in the Philippines, but some countries. I've been in a big church, huge church. The Lord allowed me to preach doon sa Ohio na itinayo ng isang grade 8 lang. Tapos lang siya ng grade 8. Pero nagkaroon siya ng attendance ng 50,000. Dallas Billington. And then, tinake over ng kanyang anak, Charles Billington. And the Lord give me a privilege to preach there. And then, pagkatapos wala si Dr. Dallas Billington, I see Charles Billington ay yung kanyang anak, Dallas Billington IV. Kaya lamang po nakalulungkot. Ngayon wala na. Alam niyo kung bakit? Kaya makikita po natin ang maraming mga pastors and missionaries na sila po ay broken-hearted. Why? Because people, they don't respond to their preaching. They lost the command. Pero sabi ng Panginoon, I am with you always, even unto the end of the world. I've been a big church, a small church. In fact, when we started the work in Taiwan, we have only 8 people under the bougainvillea tree. Pero sino kayo dapat sisihin? Pastor ba? Yung mga tao ba? Wala pong exemption yan. Pag ang pastor ay tamad, pag ang missionary ay tamad, wala pong mangyayari sa gawain. Pero tandaan natin, kung mayroon mga tamad, pero ang utos ng Diyos ay nandiyan pa rin. Ito lang po yung utos ng Diyos na ating madadala doon sa hukuman ng ating Panginoon sapagkat tayo haharap sa judgment seat of Jesus Christ at tayo magsusulit ng ating ginawa, maging mabuti at masama, ipagsusulit po natin yan. Hindi na tayo harap sa white throne judgment. Ang white throne judgment yan ay para sa mga unsaved. Na doon sila huhukuman ayon sa kanilang disobedience. Yan sabi ng Bible. Kaya tandaan po natin, ako as a pastor ay nakita ko po, I have a big burden, a huge burden for churches. Nakakatuwa pag mayroong maraming simbahan, mga Baptist churches na nangangaral ng salita ng Diyos pero nakalulungkot. Marami nga yung mga simbahan nagbabago ng katuruan. Marami mga pastor nag-i-involve sa iba't ibang bagay. Nag-i-involve sa politics, nag-i-involve sa business. The main business of the church is to win the world for Jesus Christ. Kaya maraming mga simbahan, mga Kristiyano nanlalamig. Tandaan natin mga kapatid, if you are saved, sabi ng Bible, tayo'y inilipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya ang kaligtasan ay biyaya. Kaya biyaya, ang ibig sabihin niyan, wala tayong bahagi doon. Ang Diyos ang gumawa niyan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo nung siya'y nabayubay, nabatay sa krus ng Kalbaryo, nadanak ang kanyang dugo dahil ng ating makasalanan at siya'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli. Nagarantiyan na tayo tinubos na sa ating makasalanan. Kaya sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. Saan po perish? Hindi na pupunta sa impyerno.
sa mga taong nagsisi ng kasalanan, tumanggap kay Kristo, sarado na po ang impyerno sa atin at bukas ang langit. Ang langit naghihintay sa atin in God's time. We'll go up there and we see Jesus face to face. Kaya alam nyo, nakakalungkot. Maliit na simbahan, malaking simbahan, maraming Kristiyano nanlalamig. Alam niyo kung lahat ng mga tumanggap sa Panginoon sa ministry ng CBB San Pedro, siguro mga 5 ganito na tayo. Baka nag-average tayo ng 5,000. One time before the pandemic, nabot natin 4,000. Regular Sundays. Pero nasaan yung iba? Nanlalamig. Minsan yung mga kaising idadain ko, mga pastor, wala na. Wala na. Noong isang araw, kausap ko yung aking classmate nung ako'y high school. At sabi ko sa kanila, pero siya nasa Pentecostal. Tinanong ko kung saved na siya. Sabi, saved na. Sabi ko, imbitahin mo. Ikaw may ikakilala dito, maraming classmate natin. Imbitahan mo, mag-reunion tayo. Sabi, saan ho? Dito sa San Pedro. Ako mag-host. Para makita yung church. Ako mag-host, sabi ko sa kanila. Ang gusto ko lang po sila ay maligtas. Ang iba ay nasa Batangas, ang iba ay nasa Lucena, ang iba ay nasa Manila, ang iba ay nasa Makati. I-host ko kayo. Tapos nag-video kami. Sabi sa akin bakit ang bata-bata mo pa? Sabi ko naman sa bakit ang tanda mo na? Sabi, ikaw talaga, hindi ka pa nagbabago. Alam niyo, nakakatuwa yung mga kaibigan mo, makikitang tumatanggap sila sa Panginoon na sariling tagapagligtas. Kaya alam niyo, sa mga simbahan ngayon, even the church itself, we have no reason na tayo ay maging malamig, maging cold tayo sa gawain ng Panginoon. Kailangan tayong maglingkod sa Kanya. Kailangan tayong magkaroon ng conversion. When we got saved, sabi ng Bible, tayo inilipat mula sa impyerno patungo sa langit. Tayo binigyan niya ng buhay mula sa walang buhay na walang hanggan. Sabi ng Bible, meron tayong buhay na walang hanggan. From Christless to have Christ. From hell to heaven. From darkness to light. Maring tayo anak na ng Diyos. Maring tayo nakatitiyak na ng langit. Pero ang tanong, na-convert na ba yung buhay mo? Kung tunay na kayo anak ng Diyos, dapat masaya ka. Abay, nakakalungkot yun. Punta ka ng simbahan, ang lungkot mo. Hindi ka na makikipaglibing. Alam nyo, maraming simbahan at maraming Kristiyano. We need to be converted from coldness to compassion. Coldness to compassion. Pag sinabing coldness, yung sinasabi ng Bible sa Revelation chapter 3. Nasabi po doon sa Church sa Laodicea, sa Revelation chapter 3, and verse 15 and 16, nasabi ng Bible, I know thy works. Sabi ng Panginoon, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, ano sabi ng Panginoon? I will spew thee out of thy mouth. Akalain mo yan? Kung ikaw ay Kristiyano, na ikaw ay lukewarm, alam niyo ba yung lukewarm? Ano sa Tagalog lukewarm? Maligamgam or malahininga? Ay kung hindi magandang hinga, ay maganda yun. Ha? Kaya hindi maintindihan, malamig o mainit. Alam niyo kung bakit nangyari yan sa Laodicea? Ang Laodicea kasi, mayaman yan. Mayaman na lugar yan, mayaman na city yan. Kaya lang ang problema nila yung tubig.
Walang source na magandang tubig. Kaya sumukuha sila sa isang city, 2 cities ang kinukunan nila. Doon sa isa ay malamig, yung sa isa ay hot spring. Pero so yung mainit ay very malaki ang benefit. Kaya pag dumating sa kanila, sila yung naglagay ng tawag niya ng culvert. Hindi po flood control, ha? Culvert lang. O duct, yan. Duct. Yun, para dumaan ng tubig. Bago dumating sa Laodicea, malahiningan na. Hindi na mainit. Kaya sabi ng Panginoon, kayo ay katulad ng inyong tubig. You are lukewarm. Ano sabi ng Panginoon, pag lukewarm ka, isusuka kita. Akalain mo yan mga kapatid, tandaan niyo po, kung kayo nanlalamig bilang Kristiyano, wala na kayong gana sa salita ng Diyos, wala na kayong gana sa gawain ng Panginoon, wala kayong ganang kumanta, you are lukewarm. Pag lukewarm, pinasasakit mo ang tiyan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, isusuka kita. Mga kapatid, dapat uminit naman tayo. Maraming mga Kristiyano, walang excitement. Kaya sabi, makasimba nga. Nagkasakit kaya sisimba. Ginagawa lang ng fire exit ang simbahan. Tandaan po natin mga kapatid, pag sinabing, malahininga, ang ibig sabihin niyan ay walang liwanag, walang sigla, minsan walang Biblia, iniwanan yung Bible sa bahay, ang dalay cellphone. Mga kapatid, dapat makonvert po tayo. At kung ikaw ay Kristiyano ka na, anak ka ng Diyos, tamad ka pa rin, na-convert ka na, punta ka na sa langit, pero yung iyong katamaran hindi pa rin nababago. Are you listening? Kinakailangan tayo ay from coldness to compassion. Alam niyo, obserbahan niyo ang mga tao. Kahit kayo pumasok sa restaurant, they enjoy the food. Pero obserbahan nyo. Inyo bang na-obserbahan na saan ito pupunta when they die? And that's the reason that Jesus came. For the Son of Man come to seek and to save that which was lost. Alam niyo mga kapatid, kung tayo po yung mga anak ng Diyos, at pagkatapos hindi man lang tayo nakaranas ng umiyak sa Panginoon, ang Christianity natin, routine. Routine lang yan. Kailan tayo umiyak sa Panginoon? Alam niyo, nung Monday, sinelebrate ng mga pastors yung aking 52nd sa ministry. Ang nag-preach si Meljun, yung anak ko. Sabi ni Meljun nagpapasalamat ako, ang magulang ko hindi nag-quit. Kung nag-quit kaya, si Pastor Ed, nasaan kami ngayon? Alam niyo, tumulo ang luha ko Salamat sa Panginoon. Pastor, hindi kayo nag-attempt na mag-quit maraming beses. But praise the Lord, I did not quit. Alam niyo, pag lagi kang mainit sa Panginoon, aggressive ka, excited ka, Pastor, pag may problema pa rin, excited kang lumapit sa Diyos. Ay, pangako ng ang problema kasi natin, wala tayong masyadong alam sa salita ng Diyos. Kasi hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ka nag-a-attend, kung matin ka, late ka pa, pagkatapos tutulog-tulog ka pa dyan. Pagka ganyan ang ating ugali, para din tayo sa dati nating relihiyon, nasisimba lang, pag sign of the cross, uwi na. Saan di diretso? Sabungan. Mga kapatid, kahit na marami kang pera, gaano man yung pera mo, gaano mo yung nakuha mo,
sa kontraktor. Mag-i-enroll sana ako kasi may nakita ko sa Facebook, University of Contractors, Masters, and Flood Control. Mag-i-enroll sana ako Kaya lang, disqualified. Pero kahit pastor, pwede daw mga kapatid, ang buhay natin, hindi atin Kung ikaw ay anak ng Diyos, ang buhay mo hindi sa'yo. Yan ay sa Panginoon. God owns you. Sabi ng Bible. Ang Diyos ang may-ari ng buhay mo. Kaya saan mo yung gagamitin kung hindi sa Panginoon? Kaya kung ikaw'y nanlulupay-pay, nanghihina, wala ng liwanag, malabo ng buhay mo, ay lumapit ka sa Panginoon. Iiyak mo sa Panginoon, Lord, set my heart on fire again. Naalala niyo nung bago ka palang naligtas, gaano ka kasigla? Gaano ka ka-excited? Kinikwento mo pa yan? Gusto mo magbigay ng testimony? Haba-haba mo pa nga mag-testimony? Na 100 na yung nag-amen, hindi ka pa nakukonvict. Pero nasaan na yun ngayon? Alam niyo, ang tendency mga kapatid, ito yun, by nature. Ang Kristiyano habang tumatagal na Kristiyano, ang tendency ay lumamig kaysa uminit. Dapat tayo mas lalong mainit kasi marami na tayong alam. Dapat tayo maka-impluensya. Dapat tayo nagdidirect ng mga tangao. Dadalhin natin sila sa Panginoon, hindi sa ating sarili. Are you listening? Conversion. We need to be converted from coldness to compassion. Ano sabi ng Bible sa Jude? Kahit anong chapter, basta verse 22. Kahit anong chapter yan, pare-parehas yan. Amen. O, buksan nyo chapter 3. Kung makita nyo, yun din yun. Verse 22, ano sabi ng Bible? And of some have what? Compassion, making what? A difference. Pag ikaw ay mayroong compassion sa kaluluwa ng tao, that makes the difference. Yan ang kaibahan. Kaya maraming simbahan ngayon, dying or dead churches, ganda ng building, pero walang soul winning, mamamatayan. Ang hindi pwedeng paghiwalayin na doktrina, soul winning and standard. That's the twin doctrine na hindi pwedeng paghiwalayin. Soul winning ang simbahan, walang standard. Later on, mawawala yan. O may standard naman, pero walang soul winning, mawawala din yan. Hindi pwedeng paghiwalayin yan. Sapagkat yung standard, yan yung nagbibuild ng ating karakter. Pag sa bahay walang standard, ang pamilya, walang karakter. Yung soul winning naman, yan po ang nagtutulak sa atin para mag-win ang kaluluwa sa Panginoon. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin yan. Soul winning and standard. I said, number 1, from coldness to compassion. Sana hingin natin sa Panginoon, Lord, give me a compassionate heart. Sabi ko nga, kung ang lahat ng members ng CBBC ay mamimigay ng babasahin kahit hindi ka pa marunong mag-soul winning, kahit ng 1 tract a day, isang babasahin lang, iaabot mo lang sa tao na nais mong madala sa Panginoon. Kung hindi ka pa marunong, kung mayroon tayong 1,000 members na magi-involve, that is 1,000 a day. That is 7,000 a week. Are you listening? In 10 weeks, that's 70,000 tracts. Ay, how much more kung marunong kang mag-soul winning? Tayo ba'y maalab pa rin ang ating pananampalataya, mga kapatid? Number 2, not only from coldness to compassion,
but from greedy to generosity. From greedy to generosity. Look at in Book of Proverbs, chapter 1. Book of Proverbs, chapter 1. Ang sabi ng Bible, sa verse 19. Proverbs chapter 1 and verse 19. Ano sabi ng Bible sa verse 19? So are the ways of everyone that greedy of gain, which taketh away the life of the owner thereof. Greedy. Ibig sabihin ng greedy, sakim, madamot, mapagsamantala. Tayo'y nabubuhay sa mundong ito na maraming taong mapagsamantala. Greedy. Pero pag ikaw ay anak ng Diyos, sapagkat sabi ng Bible, sa binasa natin sa Proverbs 1:19, greedy destroy spiritual life. Because when you become greedy, the nature of greedy, you will never be satisfied. At ang philosophy ng greedy, mine is mine, and yours is mine. Sobrang katakawan yun. See? Sobrang sakim, madamot. Yan ang ibig sabihin po niyan. Never satisfied. Tingnan niyo sa book of Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 5. Ang book of Ecclesiastes ay sunod po yan sa Proverbs. Kung kayo Bible students. Proverbs chapter 5 and verse 10. Anong sabi ng Bible sa verse 10? He that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase. This is also vanity. Akalain mo yan? Kaya walang satisfaction yan. You want more and more and more and more and more and more. Ang nakalungkot niyan, he wants to have more and more and more. Kristiyano daw siya, pero hindi siya faithful sa Panginoon. Ha? Dapat matutunan po natin, sino ang may ugaling ganyan sa mga disciples? Si Judas. Di ba? Naalala mo na mayroong mag-aalay kay Maria, tapos ay binigyan ni Maria yung tawag niyan, yung alabaster box. Pagkatapos ay binasag niya, sabi ni Judas, sayang, kung ibininta mo yan. Akalain mo yan, ibinibigay ni Maria. Hindi man siya nagbigay, siya pang nanghihinayang. Ganyan maraming Kristiyano. Nakitang nagbili ng malaki, uy, sayang yan. Nanghinayang ka na, hindi man ikaw nagbigay. Kanino ugali yun? Kay Judas. Judas na ugali yun. Kaya alam nyo, maging magta-tricycle, alam nyo na ugali ni Judas. Oh, kasi may nakalagay sa tricycle, God knows who does not pay. Alam mo yun? Ay dapat ang Kristiyano, mga kapatid, tayo ang ating contentment ay sa Panginoon. Ito sabi sa 1 Timothy chapter 6. Kung hindi ko nagkamali. 1 Timothy chapter 6 and verse 6. Tama ba yun? 1 Timothy chapter 6 and verse 6. Yun. Sabi ng Bible ay, but godliness with contentment is great gain. Pag ikaw ay taong makadiyos, ay ang iyong contentment ay yung anong nandyan. Amen? The Lord supply. Amen? Dapat matuto tayo, mga kapatid. Godliness with contentment is a great gain. Alam nyo, sabi ko nga, habang pinaplano nyo sa 5,000 seating capacity, saan tayo kukuha niya? Saan naman kukuha yan? Ang ministering ito nagsimula
Kayo ang palad nyo, yung mga dito na kayo na save. Pero yung nagsimula kami dyan sa old building, I'm telling you, nagsimula ang ministry dito, 385 pesos. First service namin dyan, mula doon sa bahay, na sabi nila maraming multo, haunted house. Mula sa haunted house, punta doon sa dating nightclub. Pagkatapos, dinala dito. First service namin dyan, bubong lang mayroon. Walang wall, wala sa unahan. See-through. Kaya pagka naulan noon ang mga members, may dalang payong. Kung saan galing yung hangin, andun yung ulan, may dala sa payong. Naiipon minsan sa gitna. What a sacrifice. Only God people can do it. Amen? And not just God people, but godly people. Pero tingnan yung ginawa ng Diyos. By His grace. Ito'y gawa ng mga tao, mga miyembrong makadiyos. Kasi ang magbibigay talaga sa gawain ng Diyos, yung makadiyos eh. Iba kasi yung makatao. Yung makatao, pag may nakita ka na sunugan, pag may nakita ka na, tutulungan mo yun. See? Nakakaawa naman sila, dadala ng pagkain. Makatao talaga yun. Nature yun sa tao. Pero ang makadiyos, magmamahal sa gawain ng Diyos. Are you listening? It's by faith. At saka, yung makadiyos, pagpunta ng simbahan, masaya yan. Alam niyo kung sino mga Kristiyano hindi masaya? Mga reklamador. Sinong nakakita ng taong reklamador na masaya? Talagang hindi na ako sisimba dyan. Ha? Walang reklamador na masaya. Ang mga reklamador, hindi maidrawing ang mukha. Pare-pare sa mukha ng mga yan. Pero pag sinabi mo, okay, we'll do it. We're going to send a missionary somewhere. We're going to send a missionary in Isulan. We are going to send a missionary in Abra. We need to get a missionary in Bicol. Alam niyo mga taong makadiyos at may compassion, masaya. Pero yung mga reklamador, saan na naman kukuha? Sa amin na naman yan. Kala mo nagbibigay eh. Eh siya yung sakim. Ang nakakalungkod niyan, hindi na nga nagbibigay, nagrereklamo pa. Pero yung mga nagbibigay, ang saya nila. At sabi na, Pastor, salamat po. Niyan ay binibigay sa inyo ng Panginoon ng pag-iisip. Ay sabi ko, yung nga. Praise the Lord. Eh di ba, masaya tayo kung bago tayo lumipat doon sa 5,000 seating capacity, ay sabi ko nga, pag ito'y sinisimulan na yan, pagkatapos, ito ibigay pa sa atin ng Panginoon, tatastasin natin yan. Oh, di may extension na naman. Sabi ng reklamador, saan naman kukuha ng pera? Hindi ako hingi sa iyo, reklamador ka eh. So, Diyos tayo humihingi. Ang makadiyos na tao sa Diyos umaasa. Kahit na magkano ang pera mo sa bangko, hindi yan sa'yo. Kasi pag umunat ka na, kanino na yan? Kaya maganda na pagka tayo ay bago umunat, ay naibigay natin yan sa Panginoon. Amen? So, from greedy to generosity, we need to learn contentment. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Yung mga naghukay dyan noon, ay grabe. Minsan wala kami pagkain. Wala. Yung mga nagtatrabaho dyan noon, minsan ang dala nila, baon nila, yung tira nilang kanin sa bahay nila. Yung sunog na kanin, buo pa rin yung kaldero eh. Pero alam nyo, nakakatuwa. Mayroong isang pamilyang Mormons na nasave. Hindi ko inaasahan. Ay, dumating. Ang daming dalang pang-ulam. Sila pa rin nagluto. Hindi namin inaasahan yun. Nagtatrabaho kami dyan hanggang 8 o'clock ng gabi. Minsan, may pumuntang babae. Naghahalo ako ng simento. Sabi, ano ito dinatayo niyo? Sabi ko, church po.
Ano yung church? Baptist po. Bakit po niyo itanong? Sabi niya, Methodist kasi ako, naghahanap ko ng simbahan. Oh, kailan po kayo magsisimula dito? Nagsisimula na po kami dyan, tinutuloy-tuloy lang namin kasi paunti-unti. Ay, sino po ang pastor dito? Sabi ko, ako po. Eh, bakit kayo naghalo ng simento? Eh, gusto ko po kasing tumulong eh. Bakit pag pastor, bawal bang Wala naman kayo sa Bible ah. Bawal maghalo ng simento pag pastor ka. Pero pwede kang sumali sa kontraktor. Mabinta ata yung kontraktor na yun. Sabi sa akin, so pag nagtayo-tayo pastor dyan ng 5,000, ano yun, may kontraktor na? Ay, ayoko. Mas maganda mga tao ng Diyos ang gagawa dyan. Amen? So, from greedy to generosity. The last one, we need to be converted from placidity to power. Pag sinabing placidity, ay ibig sabihin yan ay kawalang kibo. Ibig sabihin, kawalang kibo, kawalang sigla. Walang malasakit. Walang kapawir-pangawir. Hindi kumikibo. Maraming Kristiyano ganyan. Basta't makasimba, pero mamaya wala na yan. Wala mo yan. Kaya ini-encourage ko kayong mga hindi nasimba ng linggo ng hapon. Pakitayo nga. Kita nyo na yan. Ayaw yung tumayo. Nahihiya kayo. Sa mga katuwid, hindi tama yung ginagawa nyo. Amen? Magpasalamat kayo. May pastor kayo nagsasabing ganyan. Ang ibig sabihin, mahal kayo ng Diyos. Amen? Ay, pambira. Pag kayo bumalik mamaya, ganito pa rin ang crowd natin. Oh, plus yung Las Piñas, pupunta dito. Ay, hindi. Walang kakipo-kipo. Pag tinamaan namin sa'yo, magsisisi pa. Ba't ako'y nakasimba ngayon? Bira. Alam niyo mga kapatid, dapat lumago pa rin tayo. Kahit na matalino ka, intelektual ka, magna cum laude ka, kailangan mo pa rin ang salita ng Diyos. Dapat po, tingnan nyo, yung mga taga Macedonia, mga pulubi yun. Pero they're powerful. They're powerful. Sabi nga, a surrender church is a powerful church. Kailangan tayo i-surrender sa Panginoon. Ay, tingnan niyo po, sabi ng Bible sa Book of Acts. Acts chapter 1. Acts chapter 1. Ang sabi doon sa verse 8. Ang sabi ng Bible, sa verse 8, But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Powerful church. Pag ang isang church ay surrender, sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Alam niyo ba, merong kwento po niyan, malaking simbahan. Wow, grabe. Alam niyo ngayon, nauuso na rin. Yung kanilang giving, sa mini-mail nila. Ang iba hinihingi yung bank account pagkatapos kung sa halimbawa sa simbahan, tapos ipapadala na lang dun. Pero yung isang simbahan na kinikwento ko sa inyo, ang ganda ng simbahan, terrible eh. Grabing ganda. Lahat sa kanila ang nagpapakilos. Buttons. See? Pag pinisil mo yung isa, kita mo, lalabas dyan, mga usher. Andiyan na. Basta't puro pindot. See? Eh, minsan, nag-preach doon si Dr. Lee Robertson. Pag-preach ni Dr. Lee Robertson, sabi, wow, what a beautiful building. Sabi niya, grabing ganda. Pagkatapos, preach siya ng gabi, Sunday night. Tapos, iniikot siya, tinur muna siya. Sabi niya, what are these buttons? You know, that's what we use here. If you push this button, ushers will come. If you push this button,
the pianist will come. You just push it. You want food? Just push it. Kalahin mo yan. Pero nung mag-service, kakaunti ang tao. Sabi niya, why is it that you have more buttons than the people? Hindi po ganda ng building. Alam niyo bang ginagawa natin dito? Hindi yan pwede sa Amerika. Yan siksikan. Naku, grabe. Sa Amerika, distansya, amigo. Bawal ang siksikan doon. Pero sa atin, kahit magkadikitan, ang iba nga nakasandal. Pamaya sabi, ako naman dyan, ka naman. Mabait ang Pinoy. Amen? Mabait ang Pinoy. Ha? Ay pambihira. Kaya mahalaga mga kapatid, huwag nating alisin, huwag nating iwala yung power na ibinigay ng Diyos. All power is given unto me. Go ye therefore. Sinabi yan sa pastor from the pulpit down to the pews. Sa lahat ng inaabot, sa lahat ng mga members. Ini-encourage ko po kayo na kinakailangan mawala yung ating panlalamig. Mawala yung ating kasakiman. Mawala yung ating pagiging walang kibo, walang pakialam sa gawain. Makialam tayo. Amen? Sundin natin ang dakilang tagubili ng Diyos. May program tayo Magpasalamat tayo sa Panginoon. Every week we have numbers of people soul saved. And baptized. Last Sunday we have 20 baptism. Kaya meron tayong discipleship. Mga kapatid, ang kailangan lang, una, maging maalab tayo. Umalis tayo sa pagiging panlalamig. Kailangan natin na mayroong on fire tayo. Alam niyo ba yung uling, yung charcoal? Alisin mo yan sa apoy, manlalamig na yan. Tama? Nagkakaroon ba tayong uling? Yung uling, katulad ng uling. See? Pag inilayo mo yan sa apoy, lalamig yan. Pero pag inilagay mo sa apoy, iinit na naman. Ilagay natin sa apoy ng banal na espiritu ang ating buhay para tayo uminit sa Panginoon. Para tayo ay maging fruitful. Amen? Not fruitless, but fruitful. Ilang taon na tayo dito sa simbahan? Ilang taon na ang nadala natin sa Panginoon? Ilan na ang na-disciple natin? Ilang mga taon na natuto sa magitan ng ating pagtuturo sa kanila? Ilang pamilya nang inayos ng Panginoon? Ilang mga anak ang nag-surrender ng buhay sa Panginoon na ngayon ay nasa ministry? Alain mo yan, meron tayong kapatid dito, galing pang Olongapo para lamang pumunta rito. What a blessing! What an encouragement! Ang kailangan lang natin mga kapatid ay makonvert talaga. From coldness to compassion. From greedy to generosity. Huwag tayong mapagod, Pastor. Ako'y sa tithes lang ako nagbibigay. Ikaw ang bahala sa Panginoon. Ikaw naman magsusulit niya sa Diyos. But don't give less. Dapat magkaroon tayong attitude na I want to give more. Sabi ko, magkano kaya ang kailangan dito sa double balcony? Yung ground floor ay hindi kasama ang second floor yung ating auditorium tapos double balcony. Tapos lalagyan ng elevator para sa balcony at saka sa double balcony para sa mga seniors. Magkano kaya? Sabi natin 200 million. Kung may 200 people tayo, may 1 million ng isa, sold out na yan. Bayaan niyo, Pastor, pag tumama ako pag na-approve yung aming kontrata. You know what we need to do? Let's beg on God. He owns everything. And God will provide. If He can give His only begotten Son, He can give the 200 million for 5,000 seating capacity.
Ang pinakamaganda, habang hinihintay natin yan, let us be busy doing His work. Let us win souls. Let us disciple people. Amen? And let us give more. Let's go to the main thing. And the main thing is the soul winning. Tayo po magsayong lahat. Una po sa aming mga bisita, mayroon pong lalapit sa inyong church member, church worker, ipapakita sa inyo ang simpleng paraan ng kaligtasan. At ganoon din po sa mga mananampalataya. Ating tanungin ang ating sarili, ano ang sitwasyon ng aking spiritual life? Ako ba'y nanlalamig? Ako ba'y nanlalamig? Ako ba'y greedy? Ako ba'y faithful? Sabi ng Biblia, render unto God which be of God. Yan sabi ng Bible. Kaya dapat tayo po ay maging faithful.